Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hindi naglalay. Hallelujah. Okay, good evening sa kay Ine, nanonood po si Ine, kay Karen. Good evening po sa bawat isa na nanonood. Sisimula po tayo eksakto alas 8. Hallelujah. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. So, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, Lord. Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, Lord, sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat sapagkat minsan pa kami po ay binigyan mo ng pagkakataon na mag-aaral ng salita mo. Lagi po namin sinasabi sa pampribileyo, karangalan pag-aralan salita mo sapagkat ang salita mo ay buhay, salita mo po ay totoo, salita mo po ay nagbabago ng aming mga buhay. Dahil salita mo ang aming pag-aaralan, hiniling po namin ng kapangyarihan ng banal ng Espiritu sa manguna sa aming kalagitnaan. Buksan mo po ang aming mga spiritual eyes, spiritual mind, spiritual understanding upang lubos po namin maunawaan at maisagawa lahat ng salita mo na aming pong pag-aaralan sa gabing ito. Maraming salamat, pinupuri ka namin. Dahil banal na Espiritu, ikaw manguna sa aming kalagitnaan, inaangkin po namin ang tagumpay sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Good evening kay Sister Minda. Hallelujah. So, okay, so ang ating pong topic na pinag-aaralan ay patungkol po sa bunga ng Espiritu Santo. Ang sabi po ng Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, goodness, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control. 9 fruits of the Holy Spirit. So, napag-aralan po natin yung pong fruit of love. Napag-aralan din po natin yung fruit of joy. At ngayong gabi po ay pag-aralan natin yung fruit of peace, yung bunga po ng kapayapaan. Yung pong first 3 fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, ito yung tinatawag na trilogy in the Bible. Trilogy in the Bible sapagkat kapag sila po yung nag-a-appear sa Bible, sama-sama po sila. Kung mapapansin po natin, pag merong love, joy, merong pong peace, kaya tawag sa kanila ay trilogy in the Bible. Si Billy Graham po, sa kanya pong libro patungkol sa Holy Spirit, tinawag po ito pong first 3 fruit of the Holy Spirit, love, joy, and peace, the fruit cluster. Yun po ang tawag niya, yung love, joy, peace, yung first 3 fruit of the Holy Spirit, ang tawag po ni Billy Graham ay fruit cluster. At meron, sa kanya rin pong libro patungkol sa Holy Spirit, yung pong 9 fruit of the Holy Spirit ay hinati niya po sa 3. Una, yung pong love, joy, peace. Pangalawa, patience, kindness, and goodness. Pangatlo, faithfulness, gentleness, and self-control. Ulitin po natin. Ang sabi po ni Billy Graham sa kanyang libro about the Holy Spirit, yung love, joy, and peace, ito po yung fruit cluster.
Ang sabi naman po ni Christopher Wright, sa kanya rin pong libro patungkol the Holy Spirit, yung pong first three fruit of the Holy Spirit, love, joy, and peace, ito po yung tinawag niyang the triplets. Sabi po niya, love, joy, and peace are like triplets, they come together. Kaya pag nabasa po natin sa Bible, kaya nga po triplets, laging magkakasama. Love, joy, and peace. Ang Hebrew words po ng the word peace is shalom. Yun po yung Hebrew word, shalom. But the Hebrew shalom signifies not only peace, but also wholeness, soundness, wellness, and completeness. So yung pong salitang shalom, hindi lamang po ang tinutukoy kapayapaan, kasama po yung buuan, yung completeness, soundness, and wellness. Amen. Kung titingnan po natin, yung ating pong mundo ay naghahangad ng kapayapaan. Amen po ba? Ang gusto po ng tao ay kapayapaan. Kaya yung mundong ginagalawan natin, dito na lang po tayo, huwag na tayong lumaya sa Pilipinas. Marami pong tao, mga kababayan natin, ang naghahangad po ng kapayapaan. Kami sa may makikita po tayong peace marches, yung pong pagmamarcha patungkol sa kapayapaan. Meron din po tayong tinatawag na peace demonstration. Di ba? Meron po mga grupo-grupo na tawag nila peace demonstration, pero lagi namang hindi peaceful, laging magulo. Meron po tayong tinatawag na peace advocates. Meron din po tinatawag na peace talk between the government and yung mga makakaliwang grupo. So napakarami pong mga ginagawang programa para po sa kapayapaan. Kasi ang gusto po ng mundo, gusto po ng bawat isa sa atin ay kapayapaan. Subalit ay hindi po natin masusumpungan ang kapayapaan ng hiwalay sa Diyos, hiwalay kay Kristo, hiwalay sa banal na Espiritu na kung nagmumula po yung bunga ng kapayapaan. Katulad ng pinag-aralan po natin, sinabi po natin, nung unang pinag-aralan natin, love has to do with our attitude. Yung pag-ibig, yung bunga ng pag-ibig, ito may kinalaman sa ating pag-uugali, sa ating attitudes towards others. Yung pong joy has to do with our emotion. Yung pong joy ay may kinalaman sa ating emotion, at ang kapayapaan has to do with our minds. Ito may kinalaman sa ating pong isipan. So kung gusto po natin lumago sa kapayapaan, pahintulutan po natin ang banal na Espiritu na bantayan yung ating puso, bantayan yung ating isipan. Kapag pinahintulutan po natin, kapag pinahintulutan yung ating isipan na madistract, madistorbo, mamimiss po natin yung kapayapaan na gusto ng Diyos para sa atin. Ulitin po natin. Kapag pinahintulutan po natin yung ating mga isipan na madistract, madisturb, mamimiss out po natin yung kapayapaan ng Diyos para sa atin. So tingnan po natin, una sa lahat, yung ano ang sinasabi po ng Biblia patungkol sa kapayapaan at sa Diyos. Peace and God. Ano po ba sinasabi ng Bible about peace and God? There are three main expressions we find in the Bible that has to do with peace and God. Meron pong tatlong ekspresyon masusumpungan tayo sa Bible na merong kinalaman sa kapayapaan at sa Diyos. These are the three expressions. Number one, God of peace. Pangalawa, peace of God. Pangatlo, peace with God. Ulitin po natin. Ito po yung tatlong expression na matatagpuan natin sa Bible. Tatlo po yan. Una, God of peace. Pangalawa, peace of God. Pangatlo, peace with God. All three are related to each other but each has a different emphasis. Ito pong tatlong ito, God of peace, peace of God, and peace with God, ito po ay may related sa isa't isa, pero meron po silang magkakaibang binibigyan ng diin. So unahin po natin, God of peace, yung Diyos ng kapayapaan. Yung God of peace, ito po yung peace that God has in Himself. Yung God of peace, ito po yung kapayapaan na meron ang Diyos sa kanyang sarili. Naintindihan po natin, God of peace, ito po yung kapayapaan na meron ang Diyos sa kanyang sarili. God of peace has to do with the peace that God has in Himself. Yung kapayapaan po, yung Diyos ng kapayapaan,
ay may kinalaman sa kapayapaang meron ng Diyos sa kanyang sarili. 1 Corinthians chapter 14 verse 33. For God is not a God of disaster, but of peace, as know all congregation of all the Lord's people. So sabi po dito, for God is not a God of disorder, He is a God of peace. Atin pong nalaman na nakita sa ating pinag-aralan, God is a God of love, God is a God of joy, and He is also the God of peace. Ang Diyos po natin ay Diyos ng pag-ibig, ang Diyos po natin ay Diyos ng kapayapaan, ang Diyos po natin ay Diyos ng kagalakan. Yung pong pag-ibig, kagalakan, at kapayapaan, ito'y bahagi po ng karakter ng ating pong Panginoon. All three persons of the Godhead, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit lives in perfect peace and harmony with each other. Yung pong yung pong God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, sila po ay namumuhay na may perfectong kapayapaan at pagkakaisa sa bawat isa po sa kanila. The Son lives in perfect harmony and peace with the Father. Ang anak, isa po ay nabubuhay na mayroong perfectong kapayapaan at pagkakaisa sa Ama, ang sabi po ng Bible. John 5:19, ang sabi po ni Jesus, I tell you the truth, the Son can do nothing by himself. He can do only what he sees his Father's doing, because whatever the Father does, the Son also does. Ang sabi po ng ating Panginoon sa Kristo, hindi siya gumagawa ng anumang bagay sa sarili lamang niya. Ginagawa niya ito sapagkat ito'y nakita niyang ginagawa ng Ama, at kung ano ang ginagawa ng Ama, yun din po ang kanyang ginagawa. So, ang anak at ang Ama ay mayroon pong perpektong kapayapaan at pagkakaisa sa isa't isa. And the Holy Spirit lives in perfect harmony and peace with the Father and the Son. Ang banal na Espiritu ay namumuhay na may perpektong kapayapaan at pagkakaisa sa Ama at sa Anak. Sabi po ng Bible, John 16:13. But when He, the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. He will not speak of His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. Jesus, as the Son of God here on earth, display God's perfect peace in His love. Ulitin po natin. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit live in perfect peace and harmony with each other. Ang ating pong Panginoon Kristo, nang siya po'y naandito sa lupa, nang siya po ay nakatuwang taon nandito sa lupa nangaral, ipinakita po niya yung perfect peace sa kanyang buhay. Makikita po natin perfectong kapayapaan sa buhay ni Kristo nung siya po ay naandito sa lupa. Mark, natatandaan po natin ang ating Panginoon Kristo, nung yung pong mga alagad ay sumakay ng bangka, nang sila ay nasa kalagitnaan ng laot, ay meron po silang nakasalubong na bagyo, malakas na bagyo, malakas na araw, samantalang ating pong Panginoon Kristo ay natutulog sa bangka ng punong-puno ng kapayapaan. So, pinakita po ng Panginoon yung kapayapaan sa kanyang buhay, perfect peace sa kanyang buhay, yung siya po ay natutulog sa kalagitnaan ng bagyo. Mark chapter 4 verse 38, sabi po dito, but he was in the stern asleep on a pillow. And they awake him and said to him, Teacher, do you not care what we are? Jesus displayed yung kapayapaan sa kanyang buhay nung siya po'y natutulog sa bangka sa kalagitnaan po ng bagyo. Ipinakita rin po ni Kristo yung perpektong kapayapaan sa kanyang buhay nung siya po'y papuntang Jerusalem, papunta po doon sa krus ng Kalbaryo. Alam niya na siya po ay pupunta, ipapako sa krus. Alam niya na siya ay mamamatay para sa atin. Pero nandun pa rin po yung perfect peace, yung perfectong kapayapaan na makikita po natin sa kanyang buhay. Luke chapter 9 verse 51. Now it came to pass, when the time had come to him to be received up, that he steadfastly set his face to go to Jerusalem. Amen. So ulitin po natin, sa buhay ni Kristo dito sa lupa, ipinakita po niya sa kanyang buhay yung perfect peace, perfectong kapayapaan. Wala po tayong makikita na si Kristo po ay nagulumihanan. Amen. Nung si Kristo po ay inaakasuhan ng kanyang mga accuser, ng mga nung siya po ay dinala at siya po ay inaakasuhan, siya po ay nagpakita ng perfectong kapayapaan sa pamagitan po ng hindi po siya nagsalita. When he stood silent before the accuser, Jesus Christ displayed
perfect peace in his life. Matthew chapter 26, verse 62 and 63. And the high priest arose and said to him, Do you answer nothing? What is it this man testify against you? But Jesus kept silent, and the high priest answered and said to him, I put you under oath by the living God, tell as if you are the Christ, the Son of God. So ulitin po natin, sa buhay ni Kristo dito sa lupa, for 3 years na sa panginangaral, ipinakita po niya yung perfect peace sa kanyang buhay. So ang first expression po, patungkol sa peace, God of peace, na merong kinalaman sa kapayapaan, meron ang Diyos sa kanyang sarili. Number 2 expression, the peace of God. Yung pong kapayapaan ng Diyos. The peace of God is the peace that God gives to us. Yung peace of God, ito po yung kapayapaang ibinigay ng Diyos sa atin. Sapagkat ang Diyos po ay Diyos ng kapayapaan, yung kapayapaan niya ibinigay po sa atin. Kinuha niya yung kanyang kapayapaan at ito po ay ibinahagi sa atin. Ulitin po natin. Peace of God, ito yung kapayapaan na ibinigay ng Diyos sa atin. Psalm chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to His people. The Lord bless His people with peace. Pinagpapala ng Diyos ang kanyang bayan ng kapayapaan. So yung kapayapaan po ng Diyos ibinigay sa atin. Tawag po dyan, the peace of God. 2 Thessalonians 3:16. Now the Lord of peace Himself give you peace at all times and in every way. The Lord be with you. Ang Panginoon ng kapayapaan, nagbigay ng kapayapaan sa atin sa lahat ng panahon. Ito po yung peace of God, kapayapaang ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya nga po tayo ay merong kapayapaan sa kalagitnaan ng kaguluhan. Kaya nga po tayo merong kapayapaan sa kalagitnaan ng mga pagsubok ng buhay. Sa kalagitnaan ng kaguluhan na nangyayari sa ating bansa at sa iba pang lugar, meron tayong kapayapaan. Itong kapayapaan ito ay galing po sa ating Panginoon. Ibinigay sa atin. Philippians 4:7. And the peace of God that transcends our understanding will guide our heart and mind in Christ Jesus. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi malirip ng ating isipan ang magbabantay sa ating puso at sa ating isipan kay Kristo Jesus. John 14:27. Ang sabi ni Jesus, Peace I leave you, my peace I give you. I do not give as the world gives. Do not let your heart be troubled and do not be afraid. Sabi ni Jesus, kapayapaang iniuwanan ko sa iyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. So yung kapayapaang nasa atin, ito po yung kapayapaang ibinigay ni Jesus sa atin. At ang sabi ni Jesus, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Kasi po ang mundo, ang sanlibutan, meron din pong kapayapaan, may binibigay na kapayapaan. Pero ang sabi ni Jesus, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ko. Kasi po yung kapayapaang ibinibigay ng sanlibutan, pansamantala lamang po yan. Payapa ka pag marami kang pera. Payapa ka pag maganda yung takbo ng buhay mo. Payapa ka kapag maganda yung pamilya mo, maganda yung relasyon sa pamilya. Payapa ka pag wala kang sakit karamdaman. Pero pag nawala na yung, meron ka ng sakit, wala ka ng pera, magluna ang pamilya, nawawala po yung kapayapaan. Yun po yung kapayapaang ibinibigay ng mundo. Kaya sabi ni Jesus, ang kapayapaang ibinibigay, so hindi katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Yung kapayapaang ibinibigay ni Jesus, ito po yung kapayapaan sa kalagitnaan ng kaguluhan. Kapayapaan sa kalagitnaan ng mga sakit karamdaman. Kapayapaan sa kalagitnaan ng mga pagsubok sa buhay. Kapayapaang hindi kayang agawin ng sanlibutan, hindi kayang agawin ng anumang sirkumstansya at sitwasyon at sirkumstansyang nararanasan po natin sa ating buhay. Yun po yung the peace of God. Kapayapaang ibinigay ng Diyos sa atin. Pangatlo, peace with God. Yung kapayapaan sa Diyos. Peace with God. Ito po yung relationship God restore through Christ. Itong peace of God, ito po yung kapayapaan, ito yung relationship na pinanumbalik ng Diyos through Jesus Christ. Kasi yung relasyon po natin sa Diyos nasira. Kaya nawala po tayo ng kapayapaan sa Diyos. Yung relasyon natin nasira dahil sa kasalanan. Yung peace of God, ito po yung relationship na pinanumbalik ng Diyos sa pamagitan po ng ating Panginoon sa Kristo. Peace with God has to do with our relationship with God restored through Jesus Christ. Peace, ulitin po natin. Peace with God has to do
with our relationship with God restored to Jesus Christ. May kinalaman ang kapayapaan po sa Diyos ay may kinalaman sa ating relasyon sa Diyos na ito po'y pinanumbalik through Jesus Christ sa kanyang pong kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat ang ating pong relasyon sa Diyos ay nasira dahil po sa kasalanan. Romans 5:1, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God. Dahil tayo pinawalang sala, sa pamagitan ng ating pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos. Colossians chapter 1 verse 20. And through Him to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. Amen. Yun po yung kapayapaan ng Diyos. Yung relasyon na nasira dahil sa kasalanan ni-restore ni Jesus Christ sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Kaya po tayo ay merong kapayapaan sa Diyos. Yung kapayapaan ng Diyos ibinigay sa atin at meron po tayong kapayapaan sa Diyos sapagkat yung relasyong nasira dahil sa kasalanan in-restore ni Kristo sa pamagitan ng kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo. Amen. We all created with a void in our lives and can only be filled by the Spirit of God. Lahat po tayo nilikha na merong kulang sa ating buhay at ito'y mapupunan lamang sa pamagitan po ng banal na Espiritu Santo. Yung ating pong kasalanan ay nag-iwas sa atin para hindi po tayo na magkaroon ng kapayapaan sa Diyos. It was until our sins were canceled and paid for through Christ that we finally gained access to God, access to His peace, kaya nagkaroon po tayo ng kapayapaan sa Diyos. Peace with God. Ulitin po natin, ang peace with God, ito po yung relasyon nating nasira, ni-restore ng Diyos sa pamagitan po ng kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen. Sabi po ni, peace with God comes only through the Prince of Peace, our Lord Jesus Christ. Amen. So ito po yung tatlong ekspresyon ng kapayapaan sinasabi ng Bible. Ulitin po natin isa-isa. Yung ekspresyon, God of Peace. Ang God of Peace, ito po yung kapayapaang meron ng Diyos sa kanyang sarili. Pangalawa, peace of God, ito yung kapayapaang ibinibigay sa atin ng Diyos. And peace with God, ito po yung relationship na nirestore ng Diyos sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen. So meron po tayong kapayapaan. Kapayapaan hindi katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. At sabi ni Kristo, ang kapayapaang ibinibigay sa inyo ay hindi katulad ng kapayapaang ibinibigay ng sanlibutan. Kasi yung kapayapaang ibinibigay ng sanlibutan, pansamantala lamang po yan, nawawala yan. Yung kapayapaang ibinigay ni Kristo, yan po'y permanente, eternal. Kapayapaan sa kalagitnaan ng mga pagsubok ng buhay. Kapayapaan sa kalagitnaan ng mga sakit karamdaman. Kapayapaan sa kabila, sa kalagitnaan ng kaguluhan nangyayari sa ating bansa, nangyayari sa ating paligid. Yun po yung peace of God. The peace of God na binigay po sa atin ng Panginoon. Amen. Palakpak po natin si Lord. So, ulitin po natin yung tatlong ekspresyon ng kapayapaan. Ano po yung tatlong ekspresyon ng kapayapaan? Tatlong ekspresyon ng kapayapaan. God of peace, peace of God, and peace with God. Ano po yung hadlang sa kapayapaan? Ang tao gustong-gusto po ang kapayapaan. Tayo gustong-gusto po natin yung kapayapaan, manatili sa katulad sinasabi natin. Yung kapayapaan binigay ni Jesus, permanente po yan. Kaya nga naman po, minsan nahahadlangan. Minsan sa mga pangyayari nagaganap sa ating buhay, ay para bang nagkakaroon ng obstacle na yung maraming mananampalataya, bagamat yung kapayapaan ibinigay po ng Diyos sa atin ay permanente, hindi kayang gibain ng anumang pagsubok ng buhay. Pero minsan sa atin pong pagkukulang, ay para bagang nahahadlangan yung kapayapaan. Hindi po natin minsan maramdaman sapagkat mayroong hadlang sa kapayapaan. What are the obstacle of peace? There are 3 obstacles of peace na sinasabi po sa Bible. Titingnan po natin. Una, yung pong worry, fear and conflict. So ang una pong obstacle sa kapayapaan, the worry or anxiety of life. Yung kabalasahan, alalahanin ng buhay. Amen. Ay natural. Kapag punong-puno po tayo ng alalahanin, kapag punong po tayo ng kabalasahan,
ay hindi po na, mawawala po yung kapayapaan. Hindi natin mararamdaman yung kapayapaan. Kasi hadlang sa kapayapaan yan eh. Worry has to do with the future. It has to do with potential trouble. Ang worry, ang kabalasan, alalan, ito po yung may kinalaman sa mga pangyayari, sa mga hindi pa nangyayari. Mangyayari pa lang, posible o maaring problemang darating. Yun po yung worry. Di ba? Sa sinasabi natin, saan kaya kami kukuha ng aming kakay? Paano na kaya kami bukas? Ano na kaya ang mangyayari sa aking anak? Paano na kaya ang mangyayari sa ating bansa? Nagkakagulo na ang ating mga leader. Ano na kaya ang mangyayari? Makakabangon pa ba ang Pilipinas? Puro korap ang mga leader natin. Yun po yung worry. Mga bagay na mangyayari pa lang o hindi mangyayari. Yun nga ang problema. Minsan tayo po yung nag-aalala ng mga bagay na hindi naman nangyayari o hindi mangyayari. Amen. Worry about potential troubles can rob us of our peace. Yung pag-alala po natin sa mga bagay na pwedeng mangyari o pwede namang hindi mangyari, yun po yung napagnanakaw ng kapayapaan sa ating pong buhay. Di ba? Kaya nga minsan yung nga ang problema nagwo-worry tayo sa mga bagay na hindi naman natin sigurado na mangyayari. Kasi ang worry, ito yung mga bagay na hindi pa nangyayari, mangyayari pa lang. Pag nakaramdam ka lamang ng pananakit ng tiyan mo, iniisip, ano na kaya ito? Baka ito'y cancer na. Ano kaya ito? Di ba? Mga bagay na potensyal na mangyari, maaaring mangyari o hindi mangyari, kaalala po natin, nananakaw yung kapayapaang ibinigay po ng Diyos sa atin. Worry and anxiety can bring disaster effect from constant stress to ulcer to nervous breakdown. Basahin ko po muna yung sinasabi sa Proverbs 12:25. An anxious heart weighs a man down. Nagpapahina ng loob ng isang tao ang kabalisahan. Hindi lang nagpapahina ng loob, yan po ay nagnanakaw ng kapayapaan sa atin kapag tayo po ay punong-puno ng kabalisahan. Ulitin po natin, worry or anxiety can bring disaster effect from stress to ulcer to nervous breakdown. Ang pag-alala o pagkabalisa ay maaaring magdulot ng mga mapinsalang epekto mula sa patuloy na stress hanggang sa ulcer, hanggang sa nervous breakdown. Yung po lang pwedeng dalhin ng alalahanin. Yung pong nai-stress po tayo, nagkaka-ulcer kasi ayaw mo na kumain, kaiisip, hanggang sa nervous breakdown. Ang pag-alala o pagkabalisa ay isang bigat o pabigat sa ating buhay na humila sa ating pababa at humahadlang sa ating kapayapaan. At ang sabi ng Biblia, madadagdagan ba miski isang oras yung ating buhay kapag tayo po ay nag-aalala? Hindi po, iksi po ang buhay natin. Yung pong pag-aalala, talagang wala pong ibubungang maigi sa buhay natin yan. Kasi po yung pag-aalala, yan po ay isang patunay na tayo po ay nagkukulang sa pagtitiwala sa Panginoon. Amen. Ulitin po natin, ang pag-alala o pagkabalisa ay isang bigat o pabigat sa ating buhay na humihila sa ating pababa at humahadlang sa ating kapayapaan. Ito po ang sinasabi sa atin ng Panginoon Diyos. Matthew 6:25. Do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Sabi rin po sa Matthew 6:33-34. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble for its own. Live one day at a time. Worry is caused by uncertainty about the future. Kasi hindi po natin alam yung mangyayari sa araw ng buwan. Kaya nag-aalala po tayo. Pero ang sabi po nito, don't worry about the future. Don't worry about the potential troubles which may never happen anyway. Amen. Yung pong worry, yung pong anxiety rob us of our peace. Don't worry about tomorrow. Why? Bakit hindi po tayo dapat mag-worry, mag-alala sa araw po ng bukas? Sapagkat ang each day has trouble of its own. Hindi po tayo dapat mag-alala bukas, sapagkat dapat po tayo magtiwala sa Panginoon. Kung ano yung meron tayo, yun po yung problemahin natin. Bukas, bahala na po ang Panginoon. Pagdating ng bukas, doon po natin alalahanin. Don't worry about tomorrow. Each day has enough trouble of its own. Ulitin po natin, isa pong obstacle
sa kapayapaan, yung pong ansa, yung pong alalahanin at kabalisahan po ng buhay. Kapag tayo po ay punong-puno ng kabalisahan, punong-puno ng alalahanin, ninanakaw po yung kapayapaang ibinigay ng Diyos sa atin. Number 2, obstacle of peace, fear, takot. Fear has to do with present troubles. Fear has to do with the present troubles in our lives, things that are happening right now. Yun po yung takot. Ito may kinalaman doon sa kagulang nangyari sa ating buhay ngayon, yung nangyayari ngayon. Amen. Worry is about the future and fear is about the present. Amen. Ang sabi, napakaganda po ng sinabi na Haring David, Psalm chapter 3, verse 5 and 6. Sabi po dito ni David, I lie down and sleep, I wake up again because the Lord sustained me. I will not fear the 10,000 drawn up against me on every side. Sabi po ni David, siya ay humiga at siya'y natulog at siya'y gumising uli sapagkat inalalayan siya ng Panginoon. Sabi niya, I will not fear, hindi ako natatakot, 10,000 man ang nakapaligid sa akin. Amen. Hindi siya natatakot, mismo may 10,000 kalaban na nakapalibot po sa kanya. Sapagkat alam po niya, iingatan siya ng Panginoon. Tayo po kaya, halimbawa, kung tayo po ay merong 10,000 taon nakapalibot sa atin, nasa bahay ka, nandun po tayo sa bahay, pagkatapos ay nakahiga ka, matutulog ka, at alam mo na meron pong 10,000, 10,000 na mga taong galit sa iyo nakapalibot sa bahay mo. Sa palagay mo, makakatulog ka kaya? Sino po yung makakatulog? Na napapalibutan yung bahay mo ng kaaway mo, 10,000 na tao nakapalibot. Lahat sila galit sa iyo. Makakatulog ka kaya ng payapa? Magkakaroon kaya ng kapayapaan? Maybe no, maybe yes. Pero si David, nagawa po ni David. Diba? Miski mayroong 10,000, sabi nila, miski may 10,000 nakapalibot ng mga taong laban sa akin, nakatulog po siya. Sapagkat ang sabi niya, the Lord sustain me. Ang Diyos ang umalalay sa akin. Amen. Pero pag tayo po'y may takot, ay talaga pong hadlang niya sa kapayapaan. Ang mga taong punong-punong takot kailanman, hindi po magkakaroon ng kapayapaan sa kanyang buhay. David knew, alam po ni David kung paano malagay sa panganib. Alam po ni David kung paano palibutan ng kaaway. Subalit alam po ni David na kontrolado ng Diyos at ng bagay. Alam po ni David na hindi siya papabayaan ng Diyos. Kaya siya po ay natulog ng mahimbig. Hindi niya po pinahintulutan yung takot na hadlangan yung kanyang kapayapaan. Amen. Ulitin po natin. Alam ni David kung paano makaranas ng panganib. Alam ni David kung paano palibutan ng maraming kaaway. Pero nagkaroon pa rin po siya ng kakayanang humiga at matulog na mahimbing. Hindi niya po pinahintulutan yung takot ang umistorbo sa kapayapaang ibinigay sa kanya ng Diyos. Amen. Fear rob us of the peace of God. Amen. Kapag tayo po'y punong-puno ng takot, ay hindi po kailanman tayo magkakaroon ng kapayapaan. Kapag tayo punong-puno ng alalahanin, hindi po tayo magkakaroon ng kapayapaan. Kaya sabi ni David sa verse 5, ako'y nahiga at natulog, ako'y nagising sapagkat inalalayan ako ng Panginoon. Amen. Kaya po si David, mismo may nakapalibot na kaaway, nakatulog na mahimbing sapagkat alam niya, kontrolado ng Diyos sa katang bagay, alam niya na sa po'y aalalayan ng ating pong Panginoong Diyos. Sabi ni David sa Psalm 73 verse 4, even though I walk through the valley of the shadows of death, I fear no evil, for you are with me. Amen. Hindi po natatakot si David. Kaya yung kapayapaan ng Diyos ay nasa kanya. Amen. Sapagkat alam niya, kontrolado po ng Diyos ang lahat ng bagay. Same is with us. Amen. Huwag po tayong matatakot sa pagkakasama natin ng Diyos. Amen. Kasi pag tayo pinatakot, punong-puno ng takot tayo. Takot tayo sa kinabukasan. Takot tayo kung ano mangyayari. Takot tayo. Napakaraming bagay natin kinakatakutan. Yun po ay isang hadlang para maranasan natin yung kapayapaan po ng Diyos. Ang sabi po ng John 14:27, si Jesus po nagsasalita, peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your heart be troubled and do not be afraid. Sabi po ni Jesus,
Kapayapaan ang iniiwanan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi ko binibigay yung katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Kaya sabi niya, huwag kayong panghinaan ng loob, huwag kayong matakot. Ito po yung tinatawag natin, a very beautiful, ano ba tawag dito? Yung pong, what a beautiful peace. It is not like anything this world has offered. Ito po yung kapayapaan ni Kristo. Kapayapaan na ibinahagi ni Kristo sa atin, hindi katulad ng kapayapaan na ibinibigay ng mundo. Kung sinabi po natin kanina, yung kapayapaang ibinibigay po ng Diyos, kailanman hindi po kayang agawin ng sanlibutan. Hindi kayang agawin yan, yung kapayapaan. Kaya nga lang, nagiging hadlang kapag punong-puno po tayo ng takot, punong po tayo ng kabalisahan. Kaya sabi na, huwag kang mabalisa, huwag kang matakot. 365 times binanggit sa Bible, do not fear. Ilang araw po tayo sa loob ng isang taon? 365 days. Ibig sabihin, sa bawat araw-araw may sinasabay ito, huwag kang matakot. Ang kabalisa, ito po yung obstacle ng kapayapaan eh. Yung worry, obstacle po yan. Pag tayo punong-puno ng kabalisahan, hadlang po yan sa kapayapaan. Pag tayo punong-puno ng takot, hadlang po yan sa kapayapaan. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot. Amen. Another obstacle sa peace is conflict. Ito po yung di pagkakasundo. Interpersonal trouble. Conflict has to do with interpersonal trouble. God not only gave us peace, He called us to peace. Tayo po ay hindi lamang binigyan ng Diyos ng kapayapaan, tayo po ay binigyan ng Diyos na maging mapayapa sa isa't isa. First, He make peace with us through His Son. So po yung gumawa po siya ng kapayapaan sa atin sa pamamagitan ni Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo. And then, He give us His own personal peace. And then, ibinigay niya yung kanyang kapayapaan sa atin. At tayo po'y tinatawag para mamuhay ng may kapayapaan sa ating kapwa. Kasi kapag tayo po bilang mananampalataya ay marami tayong conflict, hindi tayo nakikipagkasundo, hindi tayo meron tayong hindi pagkakasundo sa ating kapwa, yan po ay hadlang sa kapayapaan. Conflict threatens to disrupt the peace that we have with each other. Ang conflict o hindi pagkakasundo ay nagbabanta para masira ang kapayapaang meron tayo sa isa't isa. Di ba? Kasi bilang mananampalataya ay dapat mamuhay tayo ng may kapayapaan sa isa't isa. Yun po ang gusto ng Panginoon. Kaya nga lang, pag merong conflict, merong di pagkakasundo, nawawala po yung kapayapaan. Sabi po ni Jesus Christ, Matthew 5:23-24, kaya kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at maalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, anong sabi ni Jesus? Iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya pagkatapos magbalik ka at maghandog ka. Sabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, kung ikaw ay nag-ahalay ng handog sa dambana at naalala mo may sama na loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna yung ginagawang paghandog, makipagkasundo ka at pagkatapos bumalik ka at muli ka maghandog. Amen. Yun po yung gusto ng Panginoon. Mamuhay tayo na may kapayapaan sa ating kapwa. Napakalaga po niyan. Sapagkat hindi natin mararanasan ng tunay na kapayapaan. Kasi di ba yung kapayapaan na sa atin eh. At ang gusto mabuhay tayo ng payapa sa isa't isa. Pero kung tayo po meron pong conflict sa ating kapwa, saka po hindi po magandang patotoo. Na bilang mananampalataya ay ikaw ay meron kang kaaway, bilang mananampalataya meron kang mga di kasundo, hindi po kalooban ng Panginoon yan. Ang kalooban ng Diyos, makipagkasundo tayo. Ang kalooban ng Diyos, mamuhay tayo sa kapayapaan. Ibinigay ni Lord yung kapayapaan sa atin, at tinatawag tayo para mamuhay ng may kapayapaan sa ating kapwa. Wala pong lugar sa buhay ng isang tunay na Kristiyano yung pong complex sa ating kapwa Kristiyano, lalo na po sa mga hindi mananampalataya. Hindi po magiging magandang patotoo tayo na bilang mananampalataya ay meron po tayong hidwaan sa ating kapwa Kristiyano. May hidwaan, lalo na sa hindi mananampalataya. Yan po ay hadlang sa ating pagsishare po ng gospel. Amen. Yung kapayapaan po ng Diyos binigay sa atin, at ang gusto mabuhay po tayo na may kapayapaan. Romans 12:18, ito pang sabi,
If it is possible, as far as it depends, you live at peace with everyone, sabi po sa Tagalog. Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Kung maaari, ang sabi po ni Pablo, ayon sa inyong makakaya, magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Tatlong bagay po ang sinasabi sa atin ng talatang ito. Una, it acknowledges that peace with other people is not always possible. Ano po sinasabi? Ang sinasabi po dito sa talatang binasa natin, Romans 12:18, yung po nga na nakilalanin po natin na hindi lahat ng tao ay gusto ng kapayapaan. Hindi laging posible na magkaroon tayo ng kapayapaan sa ibang tao. Hindi posible. It acknowledges that peace with other people is not always possible. Hindi mo laging posible. Not everyone is willing to live at peace with us. Minsan kasi gusto natin mamuhay na may kapayapaan sa ating kapwa. Ay yung kapwa naman natin ay mamuhay na may kapayapaan sa atin. Kaya sinasabi po ng talata na minsan yung peace with other is not always possible. Tayo gusto natin mamuhay na may kapayapaan sa kanila, pero sila naman walang plano naman buhay na may kapayapaan sa atin. Second, it tells us to do what we can. Sinasabi sa atin na gawin natin ang ating makakaya na magkaroon ng kapayapaan o mamuhay tayo na may kapayapaan sa ating kapwa. If we are not at peace with someone, make sure it's not because of us. Kung tayo po ay if we are not at peace, kung wala po tayong kapayapaan sa ating kapwa, siguraduhin po natin na hindi tayo ang dahilan. Kasi tayo po bilang mananampalataya, kan sinabi po doon sa sinabi natin, sinasabi ng talat, ina-acknowledge na yung pamumuhay ng kapayapaan sa ating kapwa hindi laging posible. Kasi bakit? Merong tao na ayaw mamuhay na may kapayapaan. Tayo gusto natin mamuhay na may kapayapaan sa kanila, pero kung ayaw naman nila mamuhay na may kapayapaan sa atin, wala tayong magagawa. So, ibig sabihin, kung tayo po ay merong walang kapayapaan sa ating kapwa, siguraduhin natin na hindi tayo ang dahilan. Siguraduhin natin na sa yung dahilan, kasi ayaw na mamuhay na may kapayapaan sa atin. Amen. At ang sabi po dito ay lahat ng makakaya natin, gawin po natin para mamuhay na may kapayapaan. Kung tayo po yung dapat magpakumbag, dapat po natin gawin. Amen. And third, it tells us not to make any exception. Sinasabi po na walang exemption, ibig sa lahat ng tao, sa ating makakaya, sa biyaya ng Diyos, mabuhay po tayo na may kapayapaan. Wala po tayong pipiliin. Magkaroon ng kapayapaan sa lahat ng mga tao kung maaari ayon sa ating makakaya. Hindi po tayo pipili. Hindi natin pipili yung gusto lang natin. Kundi lahat ng tao, mayaman, mahirap, mananampalataya o hindi, kaibigan o hindi, dapat tayo ay mamuhay na meron pong kapayapaan sa ating kapwa. Worry, fear, and conflict are the big three obstacles to peace. They are the three biggest stressor that people experience. Amen. Ito pong tatlong ito. Worry, fear, and conflict. Ito po yung hadlang sa ating pong kapayapaan. But when we apply the antidote of God's peace to all three, we will live a more peaceful life and we will peacefully with those around us. Ulitin po natin. But when we apply the antidote of God's peace to all three, we will live a more peaceful life and we will live peacefully with those of another. So yung worry, yung fear, and conflict, i-apply po natin yung kapayapaan ng Diyos, yung God peace, upang tayo po ay mamuhay na may kapayapaan sa ating kapwa sa bawat oras. Amen. Ulitin po natin. Worry, fear, and conflict, ito po yung obstacle sa kapayapaan. Ang Diyos po ay nagbigay ng kapayapaan sa atin, at ang Diyos, ang Kanya pong hiniling, mamuhay tayo na may kapayapaan sa ating kapwa. Kaya nga lang, miski gusto natin mamuhay na may kapayapaan sa ating kapwa, minsan sila po yung ayaw mamuhay na may kapayapaan sa atin, so wala po tayong magagawa. Kaya sinasabi po ng Bible, kung tayo po walang kapayapaan sa ating kapwa, siguraduhin natin na hindi tayo yung dahilan. Kasi tayo bilang mananampalataya, yung gusto natin mamuhay na may kapayapaan eh. Ayaw naman po natin na mayroong taong sumasama loob sa atin. Ayaw naman natin na mayroong taong hindi natin kasundo. Di ba? Ang gusto natin kapayapaan. Pero kung sila yung ayaw ng kapayapaan, kung sila yung ayaw ng makipagkasundo, wala po tayong magagawa. Pero sabi ng Bible, gawin natin ang ating makakaya
para mamuhay na may kapayapaan sa kanila. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon, yung mga nanonood. Praise God. So yun po yung hadlang sa kapayapaan. Worry, fear, and conflict. Growing in peace. Paano po tayo lalago sa kapayapaan? Paano po tayo lalago sa kapayapaan? The Bible gives us number of instruction in this area. Meron pong binigay ang Bible para po tayo ay lumago sa kapayapaan. Nagbigay ang Diyos ng kapayapaan sa atin, palaguin po natin yung kapayapaan na meron po tayo. Number 1, instruction para po tayo lumago sa kapayapaan. Trust in the Lord. Magtiwala po tayo sa Panginoon. First of all, we need to trust in the Lord to grow in peace. Magtiwala po tayo sa Panginoon para lumago yung ating kapayapaan. Bakit po? Sapagat ang kapayapaan galing po sa Diyos. Galing sa Diyos ang kapayapaan para lumago tayo sa kapayapaan. Magtiwala po tayo sa Diyos na pinanggalingan ng kapayapaan meron tayo. Diba? Kung tayo po hindi magtitiwala sa Diyos na kung saan yung kapayapaan natin ay galing sa Kanya, hindi po lalago yung ating kapayapaan. So ang unang susi, magtiwala po tayo sa ating Panginoon Diyos upang lumago yung kapayapaan na ibinigay ng Diyos sa atin. Sabi po ng Isaiah chapter 26 verse 3, you will keep in perfect peace with whose mind is steadfast because he trusts in you. Sabi doon, you will keep in perfect peace doon sa mga tao na nagtitiwala sa iyo. Amen. Praise God. Sabi po John 14:1, do not let your heart be troubled. Trust in me, trust also in you. If our heart is troubled this morning, ang sagot, yes, we are forgetting to trust God. Amen. Magtiwala po tayo sa Panginoon na pinanggalingan nung kapayapaang meron po tayo para lumago po tayo. Pagtitiwala sa Panginoon sa lahat po ng bagay. Madaling magtiwala sa Diyos kapag tayo po'y pinagpapala. Di ba? Madaling magtiwala sa Diyos kapag maganda yung takbo ng buhay natin. Parang ang sarap pagkatiwalaan. Pero pag may problema na, may sakit karamdaman na, may nararanasan na tayo, hindi maganda, para bang nababago yung pagtitiwala. Ang pagtitiwala, ang sinasabi ng Panginoon, yung pagtitiwala sa lahat ng panahon. Nagtitiwala ka sa Panginoon kapag pinagpapala ka. Nagtitiwala ka sa Panginoon kapag magandang takbo ng buhay mo at ang pamilya mo. Nagtitiwala ka sa Diyos, miski may sakit karamdaman. Pagtitiwala sa lahat ng area, pagtitiwala sa lahat ng sirkumstansang nararanasan po natin. Amen. Trust in God and trust also in me, sabi ni Jesus Christ. Hallelujah. If you do that, then we will know God's perfect peace in our life. So, ang una po, para tayo po lumago sa kapayapaan, magtiwala po tayo sa Diyos sapagkat ang Diyos ang pinagmulan ng ating pong kapayapaan. Number 2, para po tayo po ay mag-grow sa peace, rest in Christ. Mamahinga po tayo kay Kristo. Sabi po ng Matthew 11:28, come to me all you who are weary and I will give you rest. Lumapit kayo sa akin lahat kayong napapagal at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang tunay na kapahingahan kay Kristo lamang matatagpuan. Miski tayo araw-araw matulog ka magdamag, mamahinga ka, pagising mo, pagod ka pa rin. Ang tunay na kapayapaan matatagpuan kay Kristo lamang. Kaya dapat tayo mahinga sa presensya ni Jesus Christ upang yung kapayapaan manatili. Kapag tayo na mahinga sa presensya ni Jesus Christ, yung pong kapayapaan, meron tayo ay mag-grow po yung kapayapaan natin. Amen. Sabi po Psalm chapter 23, verse 1-3, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie the green pastures, lead me beside quiet waters, restore me to lead the path of righteousness for His name's sake. Amen. Mamahinga po tayo. Si Jesus Christ is a good shepherd who lead us beside quiet waters. He will calm our troubled hearts and He will give us peace and rest for our soul. Ang tunay na kapayapaan na kay Kristo lamang, at kay Kristo masusumpungan natin yung kapayapaan ng ating buhay, kapayapaan po ng ating mga kaluluwa. Amen. Rest in Christ. Mamahinga po tayo sa presensya ng ating Panginoon sa atin. Magtiwala tayo kay Kristo. Matthew 16:33, I have told you these things so that in me you may have true peace.
But in the world you have tribulation, but be of good cheer, for I have overcome the world. Sinasabi ko ito sa inyo, sapagkat sa akin, meron kayong kapayapaan, pero sa mundo, meron kayong kaguluhan, but be of good cheer, for I have overcome the world. Jesus never promised that He would have. Hindi po pinangako ni Jesus Christ na hindi tayo magkakaroon ng kaguluhan o paghihirap sa ating buhay Kristiyano kung tayo ng born. Hindi po siya nangako ng ganun. But He did promise that He could have peace in Him in the midst of our trouble. Hindi po pinangako ng Panginoon na hindi po tayo magkakaroon ng trouble. Hindi po pinangako ng Diyos na hindi tayo magkakaroon ng mga problema o ng mga maranasan. Ang pinangako po ng Diyos na tayo magkakaroon ng kapayapaan sa kalagitnaan ng lahat ng nararanasan po natin. Yung kapayapaang ibinibigay po ni Kristo kapag tayo po ay namamahinga sa presensya po ng ating pong Panginoon. Amen. So number 1, para po mag-grow ang ating peace, magtiwala po tayo sa Diyos sapagkat ang Diyos ang pinagpunan nating kapayapaan. Pangalawang, mamahinga po tayo kay Kristo. Mamahinga tayo sa presensya ng Panginoon. Sa pamagitan po ng pananalangin sa Kanya, pamagitan ng pagbabasa po ng salita ng Diyos. Pangatlo, para po tayo mag-increase, mag-grow ang ating peace, love God's Word. Mahalin po natin ang salita po ng ating pong Panginoon Diyos. Pag sinabi po natin, love God's Word, hindi lang po natin babasahin, hindi lang natin pag-aaralan, hindi lang natin imemorya, hindi lang natin ipapamuhay, kundi ibabahagi natin yung salita po ng Diyos. Yung pagmamahal sa salita po ng Diyos. Hindi lang po natin babasahin ang salita ng Diyos. Hindi lang po natin pag-aaralan ng salita ng Diyos. Hindi lang po natin pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Hindi lamang po natin ipapamuhay ang salita ng Diyos, kundi ibabahagi din po natin ang salita po ng Diyos. Pag yan po yung ginawa po natin, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Ang pagmamahal sa salita ng Diyos, nagbibigay po ng kapayapaan. Ulitin po natin. Ano ba ang ibig sabihin ng love God's Word? Una, babasahin po natin. Pangalawa, pag-aaralan po natin. Pangatlo, bubulay-bulayin po natin. Pang-apat, ipamumuhay natin. At pang-lima, ipapamahagi po na, i-share po natin. Yun po yung tinatawag na love God's Word. Mahalin po natin ang salita ng Diyos. Ulitin po natin. Hindi lang natin babasahin, hindi lang natin pag-aaralan, hindi lang natin i-memorize, hindi lang natin pagbubulay-bulayan, hindi lang natin ipapamuhay. Higit sa lahat, ibabahagi po natin. Yun po yung pagmamahal. At pag ginawa po natin, mararanasan natin yung kapayapaan ng Diyos, yung mai-increase yung ating pong kapayapaan, mag-grow ang ating kapayapaan. Psalms 119 verse 165. Sabi po dito, great peace have they who love your words and nothing can make them stumble. Ang nagmamahal sa utos mo'y mapayapa yung buhay, matatag ang taong ito at hindi mabubuhan. Hallelujah. Ano po ang sabi? Yung nagmamahal sa utos ng Panginoon, sabi po dito, ay mapayapa ang buhay, ang taong ito ay hindi mabubuhan sapagkat aalalayan po siya ng Panginoon. Ang sabi po ng Proverbs 3:17, the way of wisdom are pleasant and all her paths are peace. Ang kanyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan at ang iyong landas ay kapayapaan. Amen. Ang pagmamahal sa salita po ng Diyos, nagbibigay ng kapayapaan sa atin. When we love God's Word, we will gain wisdom, and with wisdom came peace. Amen. Love God's Word. Pang-apat, how to grow our peace. Ulitin natin. Paano tayo lalago sa ating pong how to grow in peace? Number 1, trust God. Pangalawa, rest in Christ. Pangatlo, love God's Word. And pang-apat, pray and give thanks. Manalangin at magpasalamat. Sabi po ng Philippians 4:6. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guide the heart and mind in Christ Jesus. Ang sabi po dyan, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guide the heart and mind in Christ Jesus. Pray and give thanks to the Lord. And yung peace of God, which transcends all understanding, will guide our heart and mind in Christ Jesus.
this is the best trade in the world. Ito po yung pinakamahusay na palitan o kalakalan. Alam po ba natin yung kalakalan? Ang sinasabi ko po, ang sinasabi ng Biblia, ito po yung the best trade in the world. Ibibigay po natin sa Diyos ang lahat ng ating lalahanin, ang lahat ng ating kabalasihan in prayer, at ibibigay ng Diyos kapalit ay ang kapayapaan. Diba? Ibibigay natin yung ating alalahanin. Sabi po din, do not be anxious about anything, but in everything by prayer, petition, and thanksgiving, present your request to God, and the peace of God. Ibibigay po, palitan po ito eh. Ibibigay natin sa Panginoon lahat ng ating alalahanin, lahat ng ating kabalasahan, sa pamagitan ng panalangin na may pasalamat, at ang sabi doon, ang kapalit, yung kapayapaan po ng Diyos, and the peace of God, that transcends our understanding, will guide the heart and mind in Christ Jesus. Hallelujah. Pray and give thanks. Magpasalamat sa lahat po ng circumstance, sa lahat ng oras. Yung pagpapasalamat po ay hindi lamang pag tayo pinagpapala. Give thanks to the Lord with all circumstances. Ano man yung nararanasan natin? May sakit karamdaman, salamat sa Panginoon. May pera wala, salamat sa Panginoon. Amen. Sa lahat ng oras magpasalamat, manalangin. At ang sabi po ng Biblia, and the peace of God that transcends all understanding will guard the heart and mind in Christ Jesus. Amen. Hallelujah. Number 5 po, para po tayo ay mag-grow in peace, live in unity with each other. Mamuhay na may kapayapaan sa bawat isa po. Amen. Sabi po ng Ephesians 4:3, make every effort to keep the unity with each other through the bond of peace. Philippians 3:15, let the peace of Christ rule in your heart, since as a member of the body you were called to peace. We are called to peace, and we can only know that peace as we let the peace of Christ rule in our heart, as we live in unity with one another. Mamuhay po tayo may kapayapaan sa ating pong kapwa para mag-grow yung ating pong kapayapaan. Mamuhay po tayo ng may pagkakaisa. Kasi pag walang pagkakaisa, wala pong kapayapaan. Amen po ba? Pag walang pagkakaisa, walang kapayapaan. Tingnan po natin yung nangyayari sa ating bansa. Wala po silang pagkakaisa. Nagkakagulo, nag-aaway-aaway, kaya wala pong kapayapaan ang bansa Pilipinas. Tingnan mo yung mga leader, senator, congressman. Di ba? Wala silang pagkakaisa, nagkakanya-kanya, nagsisiraan. Kaya wala pong kapayapaan. Kaya sabi ng Panginoon, live in unity with each other para mag-increase, mag-grow yung ating kapayapaan. Kaya walang pagkakaisa, wala pong kapayapaan na mangyayari. Amen. Para magkaroon po ng kapayapaan, kinakailangan yung pagkakaisa. Maging dito po sa ating bansa. Para magkaroon ng kapayapaan ng bansang Pilipinas. Magkaisa yung mga leader. Diba? Sa Senado, sa Kongreso, yun nasa gobyerno, magkaisa. Para maranasan ng Pilipinas yung kapayapaan. Subalit, ang tunay na kapayapaan, hindi po kasi po yung tunay na kapayapaan, hindi po makukuha sa compromise. Ang tunay na kapayapaan, makuha po sa Panginoon. Hindi po natin masusumpungan ang tunay na kapayapaan ng labas sa Diyos, labas kay Kristo, labas sa Espiritu Santo. Apart from Christ, apart from the Holy Spirit, apart from God the Father, there is no peace. Ang tao, instrumento para magkaroon ng kapayapaan. Isang bagay, magkaisa po. Live in unity with each other bilang mananampalataya. Amen. Lalo po tayo bilang mananampalataya, iba't ibang simbahan, iba't ibang denomination, Christian community. Kinakailangan po mamuhay tayo na meron pong pagkakaisa upang magkaroon ng kapayapaan. Di ba? Kasi minsan may mga kanya-kanyang denomination nag-aaway-away, nagpapagalingan. Amen. So bakit walang kapayapaan? Nagpapagalingan, kami magaling, kami mahusay, kami ang tama, kayo ang mali. Dapat mamuhay na mayroong pagkakaisa. Igalang po natin. Kung ano yung paniniwala, igalang po natin. Amen. Mamuhay ng pagkakaisa upang maranasan po natin yung kapayapaan. Amen. At panghuli po, para po tayo mag-grow in faith, mag-grow in peace, ask God to develop the fruit of peace in our life. Hilingin po natin sa Panginoon na i-develop, unlarin yung bunga ng kapayapaan sa ating pong mga buhay. Amen. Sabi po ng Romans 8:6, the mind of the simple man is death,
But the mind controlled by the Spirit is life and peace. Remember that peace has to do with our mind. When we ask God to develop the fruit of peace in our life, we are asking Him to guard and control our mind by the Holy Spirit. Amen. Hilingin po natin sa Panginoon na palaguin, paunlarin, i-develop yung pong fruit of peace in our life. At ang pag hiniling po natin sa Panginoon niya, gagawin ni Lord sapagkat yan po ay kalooban ni Lord. Sabi ng 1 John 5:14, we have a confidence in approaching God that when we ask anything according to His will, He will hear us. Kalooban po ng Diyos na hilingin natin sa Panginoon na i-develop yung bunga ng kapayapaan sa ating pong mga buhay. Amen. So tayo po ay, napag-aralan po natin, the fruit of love, joy, and peace. Ito po yung beautiful trilogy. Ito po yung tinatawag na, tawag po ni Billy Graham dito ay the triplets. Fruit cluster. Love, joy, and peace. Hindi po ba napakasayang tingnan? Hindi ba napakaganda na araw-araw tayo po ay punong-puno ng pag-ibig? Hindi po ba napakagandang tingnan na tayo araw-araw punong-puno ng kapayapaan, punong-puno ng kagalakan, not only full of love, but full of God's love. Not only full of joy, but full of God's joy. Not only full of peace, but full of God's peace. Amen. Napakasarap pong mamuhay na may punong-puno ng pag-ibig. Sarap mabuhay na punong-puno ng kagalakan. Sarap mabuhay na punong-puno po ng kapayapaan. At yan po ay galing sa Espiritu Santo, bunga ng Espiritu Santo. Amen. Ulitin po natin. Not only fruit of love, but full of God's love. Not only full of joy, but full of God's joy. Not only full of peace, but full of God's peace. Hindi lang po tayo punong-puno ng pag-ibig, kundi punong-puno po tayo ng pag-ibig ng Diyos. Hindi lang po tayo punong-puno ng kagalakan, kundi punong-puno tayo ng kagalakan ng Diyos. Hindi lamang po tayo punong-puno ng kapayapaan, kundi punong-puno tayo ng kapayapaan po ng ating pong Panginoon Diyos. Amen. So yun po yung pag-aralan natin. Tatlo na po. The first three fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace. Ito po yung tinatawag ni Billy Graham, the triplets, the fruit cluster. Sa susunod na Wednesday, pag-aaralan po natin, love, joy, peace, yung fruit of patience. Amen. Salamat po sa lahat ng nanonood at manonood pa ng tinatawag, manonood po ng replay. Amen. Ulitin po natin, we will grow in peace as we allow the Holy Spirit to guide our mind. Ask God to guide our mind through the power and presence of the Holy Spirit in our lives. Amen. Ulitin po natin, tatlo na po yung pag-aralan natin, the fruit of love, joy, and peace. Siyam po yan. So meron pa po tayong 6 na pag-aaralan. Amen. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa gabing ito. Lord, maraming salamat sa napag-aralan po namin, yung bunga ng kapayapaan, Panginoon. Yung kapayapaang sa iyo, ibinigay mo sa amin. Yung kapayapaan mo, Panginoon, binigay mo sa amin. Kapayapaang hindi katulad ng kapayapaan na ibinibigay ng sanlibutan. Kapayapaan hindi kayang nakawin ng anumang bagay. Kapayapaan hindi kayang nakawin ng mga sirkumstansa ang sitwasyon namin naranasan. Kapayapaang permanente, kapayapaan sa kalagitnaan ng problema ng buhay. Kapayapaan sa kalagitnaan ng mga pagsubok ng buhay. Kapayapaan sa kalagitnaan ng kagulan nangyayari sa aming kapaligiran. Kapayapaang eternal, hindi pwedeng nakawin na aming kaaway sapagkat ikaw ang nagbigay, Panginoon Diyos. Galing sa Espiritu Santong ibinigay sa amin bunga ng Espiritu Santo. Maraming salamat. Purihin ka, Lord, na pag-aralan na po namin yung fruit of love, joy, and peace at sa aming mga susunod na pag-aaral sa mamamawit, Panginoon. Pagpalay mo po lahat ng nanood ng live at yung pong manonood ng replay. Maraming salamat, pinupuri ka namin. Pagpalay mo po ang bawat isa sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ang lahat magsabi ng Amen. Amen. God bless po. At tayo po ay matulog na mapayapa sa presensya po ng ating Panginoon. God bless.